Uy, napatawag ka. Alam mo ba, hirap na akong intindihin itong lesson natin sa compound. Ay sus, madali lang yan. Tuturuan kita mamaya. Ito na nga kung bakit ako napatawag. Alam mo ba na naka-download ako sa Facebook ng bagong release na movie ng Katniel? Tama ba narinig ko? Movie ng Katniel? Tara, nood na tayo, bilis! Yes, you heard it right. Mag-share screen na lang ako para sabay tayong makanood. Kumusta, George? Parang ang lalim yata ng iniisip mo. Natatakot ako. Baka hindi natin kayanin ng lahat, Primo. Gagawin natin ang lahat, George. Makakaya natin ito hanggang sa huli. Magtiwala lang tayo. Oh, yun na yun? Akala ko mga movie. Parang thriller lang ah. Ay, baka pirated lang yung na-download ko. Pero, naalala mo ba yung mga binitawan nilang linya? Oo, kasi tutok na tutok talaga ako kanina. Akala ko kasi yun na nga yun. Ayos yan. Kasi kung babalikan mo yung aralin natin, parang ganito rin yung mga halimbawa noon. Yung fatty, emotive, tapos expressive na gamit ng wika? Tama ka. Kung naalala mo yung huling sinabi ni Primo, iyon ay isang halimbawa ng expressive na gamit ng wika dahil nagpapahayag ito ng kanilang paniniwala, opinyon at saloobin. Bukod dito, mas maunawaan nila ang isa't isa at mas nagpapayabong ito ng kanilang ugnayan. Oo nga no. Diyan ka na nga at kukuha na lang ako ng papel at panulat ko. Hello, andyan ka pa ba? So, alin naman doon yung halimbawa ng emotive? Alin dun sa tingin mo? Yung pangumusta ni Primo kay George? Hindi. So yung sinabi ni George na natatakot ako. Yun ba yun? Oo, dahil masasabing ang gamit ng wika sa pahayag ay emotive kapag ito ay naghahayag ng damdamin o emosyon, kagaya ng lungkot, takot o awa. Sa bahagi ni George, takot ang nangingibabaw sa mga sinabi niya. So yung bungad ni Primo, yun naman ang halimbawa ng fatik na gamit ng wika, di ba? Oo, dahil ito ang nagtulak kay George na magkwento tungkol sa kanyang pangangamba. Sa madaling salita, ang mga pahayag nagfatik ang gamit ng wika ay kapag ito ay nagtatanong o nagbubukas ng usapan. Ngayon naiintindihan ko na. Fatik na gamit ng wika ay kapag ito ay nagsisilbing paraan sa pagbukas ng usapan. Ang emotive ay kapag ito ay naghahayag ng damdamin o emosyon. At ang expressive naman ay sa tuwing nagpapahayag ang isang tao ng kanyang paniniwala, opinyon at saloobin. Tama. Ngayong naiintindihan mo na, lagi mo lang tatandaan, iba't ibang tao ang nakasasalamuhan natin sa iba't ibang pagkakataon. Madalas kaysa sa hindi, nakikipag-usap tayo sa mga taong nakasasalamuhan natin. Ang pagkikipag-usap natin sa kanila ay may iba't ibang intensyon at gamit ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Maaaring ang intensyon natin ay magtanong, pumuri, maglinaw, o magpaliwanag. Tatandaan ko yan. Maraming salamat Buti na lang at tumawag ka. Naunawaan ko na yung aralin natin. Pero sana naman sa uulitin, siguraduhin mong full movie na yung ida-download mo. Pabitin Opo. O siya, sige na. Tapusin mo na yung sinasagutan mo at magluluto pa ako. Okay, bye-bye.